Maraming mga bansa na nababahala sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng mga barko ng China laban sa mga bansang malapit sa kanila tulad ng Taiwan, Pilipinas at Japan. Noong mga nakaraang buwan, mas lalong dumalas ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa Pilipinas. Marami ng mga bansa na nagpahayag ng suporta para sa Pilipinas tulad ng India. Ngayon, ang Sweden ay nagpahayag na din ng suporta para sa bansa. Pinahiwatig ng Defense Minister ng Sweden na si Paul Johnson na nababahala daw siya sa mga paulit-ulit na dangerous maneuvers na ginagawa laban sa mga barko ng Pilipinas na nangyayari daw sa West Philippine Sea. Pinahiwatig niya rin na makakakuha daw ng kapayapaan sa pamamagitan ng strength. Maraming eksperto ang sang-ayon sa sinabi ng Swedish Defense Minister. Importante na palakasin ng mga bansa na malapit sa China ang mga depensa nila para mag-alangan ang Beijing sa pag-atake. Ganun pa man, marami ang nagsasabi na lulusob talaga ang China dahil bumabagsak na ang ekonomiya nila at ang isa sa mga paraan na nakikita nila para pataasin ulit ang kanilang economy ay ang pagsisimula ng gera. Bukod doon, ayon sa maraming eksperto, halata daw na mataas ang tingin ng mga commander ng China sa militar nila at malaki daw ang posibilidad na naniniwala talaga ang mga ito na magtatagumpay sila kung magkakaroon ng gera sa pagitan nila at ng Amerika. Kailan lang ay sinabi ng Defense Minister ng China na si Dong Jun sa isang speech na handa daw ang militar nila na patigilin ang independence ng Taiwan forcefully. Pinahiwatig niya na gagamit talaga sila ng puwersa para siguraduhing hindi magiging independent ang Taiwan. Matagal nang sinasabi ng China na balang araw daw ay magiging parte ng China ang Taiwan, kaya marami ang nangangamba na meron talagang plano ang China na lumusob sa Taiwan. Maraming eksperto ang naniniwala na malapit na ngang lumusob ang China sa isla dahil mas lalong nagiging madalas ang pagsasagawa ng People's Liberation Army ng mga military exercise. Kailan lang ay nagsagawa pa nga sila ng isang military exercise kung saan pinalibutan nila ang Taiwan ng mga barko at eroplano. Sinabi rin ng Chinese Defense Minister na ang gobyerno daw ng Taiwan ay gusto talagang humiwalay sa China. Ayon sa mga eksperto, yun ang dahilan kung bakit sobrang galit talaga ang China sa bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ang tingin ng China sa Taiwan ay teritoryo nila, kaya nagagalit sila sa lahat ng mga nagsasabi na ang Taiwan ay isang bansa na hindi parte ng China. Ang bagong presidente ng Taiwan ay sobrang ayaw na maging parte ng China ang Taiwan, kaya napipikon talaga ang China sa kanya. Sinabi rin ni Dong Jun na ang People's Liberation Army daw ay matagal ng isang indestructible at powerful force at lagi daw itong kikilos resolutely at forcefully para mapigilan ang independence ng Taiwan at siguraduhing hindi ito magtatagumpay sa mga pagtatangka nito. Pinahiwatig din ng Defense Minister ng China na ang militar daw nila ay hindi kayang wasakin ng kahit anong puwersa at sobrang malakas at makapangyarihan daw ito. Merong mga nagsasabi na posibleng naninindak lang daw ang China pero takot talaga sila sa gera. Pero meron ding mga naniniwala na handa talaga ang China na makipagdigmaan sa ibang mga bansa. Maraming eksperto ang nagsasabing posibleng naniniwala daw talaga ang mga general ng China na napakalakas ng militar nila at na kahit ang United States Armed Forces ay kaya nilang talunin. Ganun pa man, maraming analyst na pinagkumpara ang lakas ng American military at Chinese military at talagang sobrang mas malakas ang militar ng Estados Unidos kesa sa China. Kaya naman, kung lulusob ang China sa Taiwan, napakalabong manalo sila laban sa US Armed Forces. Pero napakadelikado pa rin kung lulusob ang China sa Taiwan dahil kahit malabong manalo sila, ay pwede pa rin silang gumawa ng malubhang pinsala sa mga bansa na gegerahin nila. Tapos malaki rin ang posibilidad na tutulungan ng China ng mga bansang kakampi nila tulad ng Russia. Kailan lang ay ni-reaffirm ng United States at France ang suporta nila para sa Ukraine. Ayon sa presidente ng United States na si Joe Biden, hindi daw titigil ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa Ukraine.
Pinahiwatig niya na ang buong Europe daw ay malalagay sa panganib pag nasakop ng Russia ang Ukraine at hindi daw papayag ang Amerika na mangyari yon. Pinahiwatig din ng US President na talagang sinusuportahan daw ng United States ang Ukraine at hindi daw nila ito papabayaan. Nagpasalamat naman sa kanya ang presidente ng France na si Emmanuel Macron. Pinahiwatig ni Macron na nagpapasalamat siya kay Biden para sa suporta nito at sa pagrespeto nito sa mga Europeans. Kailan lang ay nakipagkita rin si Biden at si Macron sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Nangako sila kay Zelensky na susuportahan nila ang Ukraine. Ayon sa mga reports, ang Washington at Paris ay parehong gusto talagang siguraduhin na mananalo ang Ukraine sa gera at na magso-survive ito bilang isang sovereign, independent European democracy. Napakadelikado kasi para sa mundo pag nasakop ng Russia ang Ukraine. Pag na-capture kasi ng Russia ang Ukraine, sobrang mas lalakas ang Russia. Yayaman ang bansa dahil maraming resources ang Ukraine at pwedeng gamitin ng Russia ang pera nila para palakasin ang militar nila. Bukod doon, pwede rin nilang bayaran ang tulong ng China sa kanila at suportahan din ito pag lumusob ito sa Taiwan. Mas magiging malaki rin ang posibilidad na lumusob ang China sa Taiwan dahil makikita nilang kahit sa panahon ngayon ay pwede pa ring sakupin ang ibang mga bansa kung matatalo nila ito sa digmaan. Mas magiging matapang din ang China dahil magiging mas malakas ang Russia na maituturing na pinakaimportanteng kakampi nila. Kaya naman maraming eksperto ang naniniwalang dapat talagang mapigilan ang ideology ni Putin na magtaguyod ng isa na namang Russian Empire. Makikita kasi sa mga salita ni Putin na gusto niya talagang sakupin ang mga bansa na dating parte ng Russian Empire at Soviet Union. Kailan lang ay sinabi ni Macron na kung kinakailangan ay magpapadala sila ng mga sundalo sa Ukraine para siguraduhing hindi ito masasakop ng Russia. Maraming military analyst na nagsasabing halatang nakikita ng presidente ng France kung gaano talaga kadelikado pag nasakop ng Russia ang Ukraine. Kaya naman, mukhang gagawin talaga ni Macron ang lahat ng kanyang makakaya para siguraduhing hindi magtatagumpay si Putin sa mga plano niya. Kaso marami ang nangangamba na baka magkaroon ng digmaan sa pagitan ng NATO at Russia pag nagpadala ang alyansa ng mga sundalo sa Ukraine para tulungan ito laban sa Russian military. Ganun pa man, maraming eksperto ang naniniwala na dapat ay matagal nang nagpadala ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine dahil malaki rin naman daw ang posibilidad na pag nasakop ng Russia ang Ukraine, susubukan din ni Putin na sakupin ang mga teritoryo ng mga bansang kabilang sa NATO. Ayon sa mga eksperto, hindi kailangan ni Putin na maglunsad kagad ng isang all-out war laban sa NATO, posible daw na unti-unting sakupin ni Putin ang maliliit na rehiyon ng isang NATO na bansa at pag hindi pumalag ang NATO, saka siya gagawa ng mga mas agresibong aksyon. Ang taktika na yon ay pwedeng subukan din ng China. Sa katotohanan, marami ang naniniwala na ginagawa na yon ng China ngayon sa Bhutan. Nagtayo na kasi ang China ng mga military facilities sa Bhutan at ayon sa mga analyst, ay posibleng sa susunod na taon ay sakupin na nila ang malaking parte ng bansa. Ganun pa man, maraming eksperto ang nagsasabing posibleng tulungan ng India ang Bhutan kung susubukan ng China na sakupin ang bansa. Buti na lang ay handang tumulong ang India sa Bhutan dahil kung hindi baka matagal nang sinakop ng China ang bansa tulad ng ginawa nila sa Tibet. Kilan lang ang Japan at South Korea ay inanunsyo na magpapataw sila ng mga sanctions sa mga companies, vessels at individuals na tumutulong sa North Korea na mag-supply ng mga weapons sa Russia. Ayon sa mga eksperto, ang paglakas ng kooperasyon ng Russia at North Korea ay napakadelikado para sa South Korea at Japan. Ang Russia at North Korea kasi ay maituturing na dalawa sa mga pinakamatinding kalaban ng Japan. Ang North Korea naman ay maituturing na pinakamalaking panganib sa seguridad ng South Korea. Kaya naman hindi nakakapagtakang sinusubukan ng Japan at South Korea
na mapigilan ang pagtutulungan ng North Korea at Russia. Ayon sa mga eksperto, mas lalo daw kasing lalakas ang dalawang bansa pag nagtulungan sila, kaya magiging mas malaki rin ang threat nila sa South Korea at Japan. Pero hindi lang Japan at South Korea ang nanganganib sa mas lumalakas na kooperasyon ng North Korea at Russia. Delikado din para sa Ukraine ang pagtutulungan ng Russia at North Korea. Nagbibigay kasi ang North Korea ng sobrang daming missile sa Russia at yun ang ginagamit ng Russia ngayon para atakehin ang Ukraine. Noong mga nakaraang buwan ay sobrang dalas ng pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang mga missiles. Ganun pa man, hindi na masyadong nahihirapan ang Ukraine ngayon na kontrahin ang mga pag-atake ng Russia dahil unti-unti nang dumadating ang bilyon-bilyong dolyar na tulong sa kanila ng Amerika. Bukod doon, ang NATO ay nagiging mas matindi na din ang pagtulong sa Ukraine. Kaya naman, sobrang nahihirapan na ulit ang Russia na magsagawa ng opensiba. Sa katunayan, ayon sa mga reports, halos napatigil na ng Ukraine ang opensiba ng Russia sa hilaga ng bansa. Kung tuloy-tuloy lang ang suporta ng NATO sa Ukraine, siguradong mababawi nito ang lahat ng mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russia. Dahil sa panganib na baka biglang magkaroon ng pandaigdigang gera, pinapalakas na rin ng NATO ang militar nila.